Sa punto pong ito, nasa linya ng ating telepono si Pai Lubang, ang Action Officer ng Office of Civil Defense ng Region 8. Magandang gabi, Pai. Magandang gabi po. Yes. Bagitin lang natin anong mga probinsya ang covered ng Region 8, ano? Yes po, yung Northern Samar sa eastern coast nila, yung Eastern Samar, yung Leyte, eastern coast din, and then yung Southern Leyte. Okay. So, ngayon po, naka-advise na po kami sa lahat ng mga probinsyang apektado for evacuation. Strongly evacuate all the coastal areas na naka-reside doon. And then, meron na po tayong mga munisipyo na tumatawag dito, nagre-report sa atin na they're moving to higher grounds na. So far ngayon kasi sa Eastern Samar is blackout. So, nahihirapan kaming mag-contact sa ibang area through cell phone, yung iba kasi out of coverage. So, we will try to contact every focal person ng ating lugar sa Eastern Samar. Go ahead, Pai. Ano pang may papayo mo sa mga kababayan natin? Yes po, kasi yung iba natin, hindi pa namin na-reach yung mga, kumbaga kung naririnig nila kami ngayon, kung pwede magsilikas na sa, kung pwede sa mas mataas na lugar, wag po nating hayaan na magmomonitor po tayo, hindi po natin makikita talaga yung movement ng dagat ngayon kasi madilim lalo na sa Eastern Samar. So kung pwede lang, mag-evacuate sila kasi nakataas na po yung alert level 3 natin. Okay, may report na ba kayo ng damages at casualties, Pai? Ma'am, wala kami pang natanggap na mga report so far. Ang natatawag sa amin dito ng mga LGUs, yung paglikas ng mga tao. So yung mga regarding sa damages ng building, yung mga bridges, wala pa po kaming natanggap dito, ma'am. But we are continually monitoring at saka calling the area ng mga LGUs dito na affected. Ano pa ang may papayo mo sa mga kababayan natin dyan sa areas covered ng Region 8, Pai? Yes po, hanggang sa hindi pa na yung alert level 3 natin, kung pwede nasa coastal areas yung iba natin dito, kung pwede magsilikas tayo sa mas higher ground, and then kung pwede mag-monitor din tayo para din naman malaman natin kung ano ba talaga ang epekto na pwedeng mangyari sa atin dito. Lalo na yung iba sa may Eastern Samar na intensity 7 po kasi sila doon, kailangan talaga likas na sila sa higher ground. Okay, sumusunod naman yung mga kababayan natin, Pai, dun sa ilabas na yes po. Yung Northern Samar natin po, nag-report na sa atin, moving na sila sa higher ground, and then yung Eastern Samar, nagtawag na po sa amin na nagsilikas na po yung mga area na nasa coastal. Okay, Pai, yung alin dito sa mga areas covered ng Region 8, saan dyan, based on the reports na natanggap nyo, pinakamalakas na naramdaman itong lindol? Sa may Borongan po, sa Borongan City, Eastern Samar. Okay. Sila po yung mas, kumbaga, talagang namatay yung ilaw doon sa kanila. In fact, dito din sa atin sa Palo, ma'am, namatay din yung ilaw, pero bumalik na rin. So, yung area na yon, yung Oras, yung tawag nito, yung Borongan City, yung Giwan, yun sila, naramdaman nila talaga yung lakas ng lindol. Okay, at sa Tacloban, no, kanina nawalan din daw ng ilaw pero bumalik na. Nasa intensity 6 po yung Tacloban. Right now, according sa CDRMO natin dito through our focal person, si Mr. Motmot Amano, they're moving sa mga area na nasa coastal, pinalikas na nila sa may higher, dito sa may Canhurao, mismo sa City Hall. So far, kumusta daw ang level ng alon, Pai, dun sa mga baybaying lugar? According sa isang nagmamonitor sa atin dito sa may coastal areas, medyo kalma naman yung dagat ngayon. Kumbaga, nasa normal siya, but then hindi natin alam kung posible biglaan tumaas yun. Oh, okay. Ano pa ang dapat gawin ng mga kababayan natin dyan sa inyong kinasasakupang lugar, Pai? Yes, continuously monitor the area, and then kung pwede, kung meron kayong battery-operated na radio, kung hindi nyo kami maabot sa
sa cellphone, makinig lang po kasi palagi naman may tumatawag dito para may palabas yung advisory natin. Okay, at narinig nyo ba si Director Ramos kanina? Ang sabi niya, kung hanggat maaari daw, wag matulog sa mga lugar na yan, ano? Kasi kailangan magbantay tayo sa aftershocks. Yes po, yun po ang narinig namin, nakuha po namin. And then, na-advise po sa amin ni Sir yan. Maraming salamat sa iyo, Pai Maraming Lubang, salamat po. ang Action Officer ng Office of the Civil Defense ng Region 8. Inuulit